Hello K1 Visa Filers! Hello po, kumusta ang lahat? For this video, I'm just going to share with you ano nga ba yung ibig sabihin ng validity ng K1 visa po natin. Ano ba gaano katagal ba yung validity ng visa? Dapat ba na before mag-expire yung K1 visa natin that we obtain at the US Embassy in Manila, dapat ba nasa US ka na, nakapagpakasal ka na, nakapag-apply ka na ng adjustment of status? Now, yan po yung pag-uusapan natin on this video. So don't skip this video. If you haven't subscribed to my channel, mag-subscribe ka na. Click the bell button to get notified on my upload and updates regarding K1 visa processes right now that it's April of 2025. Ang dami na pong mga changes, ang dami na pong mga nangyayari sa visa process right now dito po sa US and dyan mismo din sa Pilipinas. So, don't skip this video, mag-subscribe ka na para hindi ka huli sa balita. So hello everybody. Hello po, welcome back to my channel. Welcome back to Jai and Jerry. Kumusta po ang tanan? Good morning, good afternoon, and good evening po. Anong oras man ninyo mapanood ang video na ito? So, kumusta po? Sino ba dito ang na-approve na or waiting for their interview sa USEM? Comment down below para alam natin, makapagbigay naman tayo ng mga advices. Sino-sino ba dito ang waiting? Alam ko, kinakabahan na kayo. Don't worry, kaya nyo po yan. Maa-approve din po kayo. So yes, for this video, yun po yung pag-uusapan natin. Kasi ang dami pa rin naku-confuse right now. Yung validity, ilang months ba yung validity ng K1 visa na binibigay ni USEM? And dapat ba na bago yan mag-expire, before it expires, you should be able to apply your adjustment of status here in the US? Or dapat ba before that expires, you should be able to get married here in the US? Ganyan ba yung rules niya? Ano ba yung ibig sabihin niya? Gaano ba katagal yung validity ng visa niya? So, just a disclaimer, I am not affiliated with any government agency nor working with or as an immigration attorney. I am not a professional or a legal expert. I'm only sharing based on my personal experience and my research as a DIY filer po of K1 visa. All these I'm sharing with you are based on my personal experience and my research po dahil DIY filer po ako ng K1 visa so as my adjustment of status. So if you're new here, my name is Jai. Welcome to my channel. I am originally from the Philippines. I got here through a K1 fiancé visa, and right now I am a green card holder under 2 years conditional po. 2 years conditional pa lang po ang meron tayo as a K1 visa filer. So I post videos about K1 visa processes, mga updates right now with the visa process. You may visit my channel, Jai and Jerry. Go to playlist. Sa playlist po, may makikita kayong album title dyan na K1 visa and AOS step-by-step guide and tips. Nandyan na po lahat. Paki-scroll nyo na lang po. If you're waiting for your interview, I have a video there that I posted. Please check this video. The top 25 most common questions na tinatanong on K1 visa interview sa USEM. I've also uploaded just recently my personal experience sa USEM, kung ano ba yung mga tinatanong nila, ano ba yung mga documents na hiningi sa akin, nandyan na po. And I also uploaded the most and updated requirements for your K1 visa interview sa USEM. Yung pinaka-updated na po na list nandito in this video. So ilalagay ko rin po siya sa description box. Paano ba makikita yung description box, Miss Jai? Dito po sa baba ng video, makikita nyo dyan kung ilang views meron na siya on this video. Tapos may more na nakalagay, tapos ... I-click nyo po yan, tapos may makikita kayo dyan na in this video, blah blah blah. I-click nyo lang yung box and then nandun na po. Ilalagay ko na lang yung mga link dyan mismo. So ano nga ba, Miss Jai? Ano ba yung validity? Ilang months ba yung validity ng visa? So, pag hindi po kayo na-sputum sa medical po ninyo, pag okay po yung medical ninyo, yung validity po ng visa is maximum of 6 months po yan. But, nagde-determine siya kung kailan kayo nag-medical. Yung first day ng medical ninyo, see for example, April 2025 na po tayo, and then you did your medical
on February of 2024. So that was February, March, April. That's 2 months ago. Tapos, approve kayo. Okay yung medical ninyo. Like, see for example, nag-medical kayo February 1. And then we are right now, April na. And then nag-interview kayo ngayon and approve kayo on your interview day. Magsisimula siya, magsa-start po siya doon sa medical. So February, March, April, May, June, July, August po mag-e-expire. August 1, mag-e-expire ang inyong mga K1 visa that you obtain at the US Embassy in Manila. Now, if you got sputum on your medical day, yung validity po ng medical result ninyo is 2 months lang siya. 2 months na lang po ang medical or validity ng medical ninyo. So, pag example, natapos na siya, na-approve na kayo, 2 months lang po yung validity ng medical or ng visa din po ninyo. Ganun po siya. So, magmamatter siya kung kailan kayo nag-medical. Ang ibig sabihin po ng validity ng K1 visa ninyo, K1 visa is a single entry to the US. Isang beses nyo lang po siyang magagamit. Hindi nyo po siya pwedeng gamitin multiple times na papasok kayo dito sa US, tapos hindi pa siya nag-expire, lalabas muna kayo, babalik muna kayo ng Pilipinas, and then babalik kayo ng US using the same visa. Hindi po siya pwedeng ganyan. K1 visa is a single entry to the US, isang beses lang po siyang magagamit. And ibig sabihin po ng validity niyan is dapat po before mag-expire yung K1 visa ninyo that you obtained in at the US Embassy in Manila, you should be in the US before that visa expires. You can apply for your adjustment of status. You can get married even if that visa is expired, as long as you are already in the US. Your 90 days starts on the day you arrive in the US. So you have 90 days to get married with your petitioner, with your fiancé. And then you can apply for adjustment of status anytime you want to. So yung validity ng visa is only there in the Philippines. You should be in the US before your K1 visa expires. The K1 visa that you obtain at the US Embassy in Manila. Ganun po siya. So kahit mag-expire na yan, okay lang po na mag-apply ng adjustment of status. Okay lang po na magpakasal kayo dito sa US kahit expired na po yung K1 visa nyo. Kasi nagpakasal ako dito sa US, expired na po yung K1 visa ko. My K1 visa expired August of 2023. Nagpakasal po ako September. Malapit na pong matapos yung 90 days ko. And I applied my AOS. Tapos na po yung 90 days ko. So, okay lang po yun. Hindi po siya mag-matter. So, yun lang po ang gusto kong i-explain. Kasi up until now, marami pa rin naku-confuse na okay lang ba, dapat ba na nasa US na ako and nakapagpakasal na ako and nakapag-adjust na ako ng status before mag-expire yung K1 visa na binigay ni USEM. Ganyan po. Marami pa siyang naku-confuse. So, yung validity niya, again, is just for you to be able to arrive, or yung validity niyan is just for you na dapat you are already in the US before that visa expires, bago pa po yan mag-expire. So yun lang, you have all the time in the Philippines na i-enjoy nyo siya as long as valid pa yung visa ninyo, makarating na kayo ng US bago pa yan mag-expire. Kasi may nagtanong din yan sa akin, after ba ma-approve, hanggang kailan na lang ba tayo pwedeng magstay sa Philippines? So, ayun po. As long as valid pa yan, pwede kayong magstay sa Philippines. Basta dapat po nasa US na kayo bago pa yan mag-expire. So, mas maganda nga if you did not get sputum and mag-expire, interview kayo ngayon, tapos yung visa nyo, ma-approve kayo, tapos yung visa nyo mag-expire pa siya sa October or sa August, meron pa kayong time, meron pa kayong May, June, and July to explore and to make time for your family, i-enjoy yung Pilipinas. So, gayun siya. Mag-enjoy muna kayo dyan kasi pagdating nyo dito, mag-iiba na po ang mga buhay ninyo.
So good luck everybody. Congratulations po sa mga ma-approve or na-approve na. Sa mga may interview pa po, ang dami kong mga friends na mag-i-interview this April. Good luck po sa inyong lahat. Sana po ma-approve ang mga visa ninyo agad-agad, and welcome to the US when you arrive here. So comment down below kung kailan kayo mag-i-interview soon. Sino ba yung mga na-approve na? So you can always visit my YouTube channel. Please like this video and please help me share this video sa mga kakilala ninyo na mag-i-interview na soon, very soon po, para alam din niya, kasi baka naguguluhan din sila regarding the validity ng kanilang visa. So congratulations and welcome to the US. Maraming salamat po for watching this video, for sharing and for liking this video as well. So good luck everybody, and I hope to see you in my next video. Thank you and bye for now po.